Let's continue to invite the Holy Spirit in this place. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, come on, focus. Invite to enter this place in your hearts. Atmosphere is changing, feel it in my bones. Lord, we search for something new, Lord, today. Hallelujah. Something good is happening, empowering the unknown. Hallelujah. Man, for those who are searching for healing, lift your hands. Sa mga naghahanap ng kagalingan sa Panginoon, pahinga. Touch me with your presence. Let the presence of the Lord touch you. Hallelujah. Saturate this place, Holy Spirit. Feel the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Come have your way. When we declare open heaven in this place, Lord, let it happen. The atmosphere is changing, I feel it in my bones. Now something good is happening. Now let it be. Hallelujah. Something good is happening, empowering the unknown. Oh, we ask for you, Lord. As I lift my hands to worship, Touch us, Lord. touch me with your presence again. Saturate this place, Holy Spirit. Feel the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Mamula sa likod, Panginoon. Spirit, come and have your way. Saturate my heart, Holy Spirit. I surrender, move in me. Take me higher, closer to you. Spirit, come and have your way. Saturate this place, Holy Spirit. Feel the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Saturate my heart, Holy Spirit. I surrender, move in me. Take me higher, closer to We ask, Lord, again. Spirit, come and have your way. Come have your way. Come and have your way. Holy Spirit, come in. You're welcome. Spirit fall, your glory fall on me. So Spirit fall, come pray
for those who are sick, Lord. Nakasara, ikaraba, kasakada, para, ikaraba, Yarema, Papa, ikaraba, Papa, sa lahat ng lalamig, Panginoon. Spiritual sickness, nakasara, ikaraba, Glory fall me. Find the place. Spirit fall. More of you. More Spirit fall. And power. Glory of you. And yes, Lord. Spirit fall. Each and everyone. More of you. Yes, Lord. Stir it up. Lord, Spirit fall. Glory fall me. Yes, Lord. Spirit fall. More of you. Saturate this place, Holy Spirit. Fill the air I breathe. Move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Saturate my heart, Holy Spirit. I surrender. Move in me. Take me higher, closer to you. Worship Him, worship Him. Spirit, come and have your way. Give Him the glory. Give Him the glory. Hallelujah. Worship the King of Kings and Lord of Lords. He is our hero, our deliverer. He is on the throne. Fire! Bring more fire! Fire in my heart! Fire! Find the flame inside of me. Consuming fire in this place. Destroy everything that is not of God. All demonic pure demons, be destroyed. Sickness and diseases. All the demons, devils, be destroyed. In our life, in our family, in our home. Sickness and diseases. Be destroyed by the power of the cross. By the power of the cross. By the power of the cross. In the name of Jesus. In the name of Jesus alone. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Mukhang hindi kayo nakakita. Sabi niyo, gwapo. Joke lang. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lahat tayo ay beautifully and wonderfully made by God. Amen. Lahat ng anak ng Diyos ay gwapo at magaganda. Kamo-kamo ang Diyos. Di ba? Maganda ba kayo? O pogi? Lahat po. Kung sinasabi ng mundo, pangit kayo, hindi po totoo yun. Kawangis natin ng Diyos. Amen? Tayo lang ay nakurap ng mundo. Nakurap tayo ng mundo na sinasabi na wala tayong silbi, wala tayong pag-asa, wala tayong maaabot, wala daw tayong matatapos. No, hindi po totoo 'yon.
Pakisabi sa katabi mo, hindi totoo yun. Ika'y maganda at guwapo. Amen? Mayaman. Pinayaman ng Diyos. No? Binanal. Kawangis ng Diyos. Hallelujah. Our topic for this morning is all about the hearing heart. This is a life-changing teaching sa umagang ito. Be ready, church, no? This is a life-changing teaching all about the hearing heart na nangyayari kay Solomon. Hinahangin yung mga electric fan. Yung may tumutunog na iba. Ito yun. Ako lang nakakaalam nito eh. Walang nakakapatay. Yan. Sira na eh. Okay. Are you ready now, church? Do you have your Bible? Where is your Bible? Come on, 1, 2, 3, go. This is my Bible. I love my Bible. I will meditate this day and night. I will be careful to do everything written in it. I will memorize. I will value. I will treasure this with all of my life. Where is your Bible? Now, this is your life. Ang Bible po ay buhay. Dapat lagi nating hawak ang salita ng Diyos. Amen? Napakahalaga ba ng Bible? Cellphone, may dala kayo? Lahat kumpleto siguro pag cellphone. Pero Bible, kulang. No? Kailangan, kung alam nyo mahalaga, ito'y pinapahalagahan. Dinadala, sinasa puso. Pagkakaroon, ang topic natin ngayon is all about having a hearing heart. Pagkakaroon ng bukas na puso para sa tinig ng Panginoon. Ready na kayo? Ang panahon na ang mga tao ngayon ay nahihilig makinig sa bulong ng mga tao. Sa tao. Sapagkat ang gusto ay madaling malapitan. Yan. Pautang naman siya. Pautang. Ha? Madaling malapitan. Yan ang gusto lagi. Kung kanino-kanino to turo, nakikinig. At ang iba naman ay sa sarili lang. Nakikinig. Susundin ko. I did it my way. Hindi inunawa ang problema, no? Ang kanyang sarili ang pinakikinggan, kaya nawawala ng puwang ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos upang maunawaan ang sitwasyon. Ako ang nagwagi. No? Naitago ko. No? Laging purong ako, laging sarili. Ako na lang. Laging sarili niya ang sinusunod niya. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay mahalaga sa isang sumusunod sa Diyos. Tama po ba? Upang malaman ang direksyon, no, tatahakin kung paano magagampanan ang kanyang tungkulin. Let us pray. O Father God in heaven, praise your and we magnify your name in this place. Let us learn about your word, O God. Not just your word, your voice. A still small voice. Hallelujah, Lord God. At hayaan mo ma-open ay mga puso. Buksan, Panginoon, at binawasan ko lahat ng gawain sa Satanas upang pabingihin. At huwag maintindihan lahat ng ito. Cover us with the precious blood of Jesus. I apply the blood of Jesus in every heart. Ibalik ang mga diwa ng bawat isipan at puso. At ang maaral na ito ay maintindihan talaga. May sa pamuhay. May sa pamuhay ang lahat ng ito, Lord God. We pray in the mighty name of Jesus. Maghari ka sa lugar na ito, sa aming tahanan, sa aming puso't isipan, aming lakas, Panginoon, na ikaw. Ikaw lamang aming kalakasan. Tagumpay, Panginoon. Maging nakikinig, Panginoon, sa lahat ng sulok ng daigdig, Panginoon. At sa lahat na nakapanood, maging replay ito, Panginoon. We pray na ma-open ang kalang mga puso.
ma-open ang kanilang pag-iintindi sa iyo, pagkilala sa Diyos. I pray in the mighty name of Jesus, magkaroon silang kagalingan from inside and out. In the mighty name of Jesus, ask this into your Yeshua Mashiach, our salvation, our God, our Messiah, Jesus, the name above every name, the King of kings and the Lord of lords, the coming King, our Savior, our Redeemer, our Lord. Jesus' mighty name. Amen. Everybody say a big amen. Hallelujah. Sige, kalakpakan natin ang Panginoon. What I'm about to tell you is a life-changing teaching. Talagang hindi na kayo magiging katulad ng dati. No? Sa umagang ito, kaya, please, no, buckle up at tayo po ay lilipad. Si Solomon po ay nabasa nyo kanina, tama po ba? Anong hiningi ni Solomon? Give me therefore thy understanding heart, or a hearing heart. Judge thy people that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great? Sa Greek word po o sa Hebrew word, shama, to hear, to listen, understanding, to hearing heart. No, dito kasi understanding, but in the Greek word is a hearing heart, to listen to you, to obey, to be obedient, to be heard, the voice or sound. Let us all remember na lahat ng dispensation na nangyayari every generation, na nagbabago ang sitwasyon ng tao when he hear the word of the Lord. The still small voice. The voice of God. Tapos nagkakaroon ka. This church po ay nagawa simula nung sinabi niya sa akin, alis ba tayo doon o dito? Ganun. Kami na-assign sa Quezon. Antonio, Don Antonio ba yan? Don Antonio ba yan? San Antonio. San Antonio. Tagal-tagal na rin. Sinabi niya, hindi ako makakagawa ng katulad niyo kung nandiyan pa kayo. Hanggang ngayon, 6 years ago, ay narinig ko ba, hindi nawawala ang tinig ng Diyos. Just one word from the Lord, it will change everything. Mababago yung present mo sa hinaharap mo. Naunawaan niyo mga kapatid? Lahat ng mga pagbabago sa Bible, ang buhay niya nababago pag narinig niyo ang Diyos. Narinig niyo ang Diyos. Ito ang pinakamalaga. Ang tinig ng Diyos. Para di mapahamak, para di maguluhan. If you want to, yung mayroon tayong page po, share sa GC natin. Meron tayong video, para hindi po kayo mahirapan mag-video. Meron po tayong video sa page na po. You can share that to ate, para hindi po siya mahirapan mag-video pa. Hindi tayo mapahamak dahil ang gusto ng Diyos, He came that we might have life and have it more abundantly. The devil come to kill, steal, destroy you. But Jesus came that we might have life and have it more abundantly. Kaya ang lahat ng sasabihin niya sa iyo ay mahalaga sa iyo at sa akin. Through prayer, ano sabi sa Philippians 4? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God will that passeth all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Is that Philippians 4, 6, 7? Tama ba? Tama. Do not be anxious about anything. Napaki-type na lang yan. But in prayer and petition with thanksgiving. Through prayer, maririnig niyo ang Diyos. Through worship. Through praise and worship. Kanina,
Dapat naririnig nyo na ang Panginoon sa inyong pag-iisa. Pagtahimik. Dito, nagdideklara lang tayo pag Sunday po. Pag Sunday po ay this is a celebration ng mga pinagaling ng Panginoon after we work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dapat po, yun ay tagumpay, kaya nga to celebration. Sa inyong mga cell, we declare ang goodness ng God at tapos tatahak naman tayo ng bago isang linggo bukas. Do not just a hearer of the word, but be a doer of the word. Dapat, hindi lang kayo tagapakinig ng salita ng Diyos, gagawa rin kayo bukas. Tatrabaho kayo bukas para pag Sunday, meron kayong testimony. Amen? Meron kayong tagumpay. Galit ang Diyos sa mga tagapagpakinig lang. Dinadaya daw natin ating sarili. Kailangan be a doer. Para makita nyo kasi ang pagpapala nandun sa sumusunod, hindi sa alam mo lang. Ha? Alam mo lang ang Diyos. Sinabi ng Panginoon, ipangaral mo salita ko. Ipangaral nyo po kahit wala kayong pera. Kasi ang solusyon sa mundo, hindi po pera. Si Jesus pa rin. Si Jesus ang solusyon. Hindi mo kailangan maging mabait para ikaw ay pangaral ang salita ng Diyos. Hintayin mong bumait ka, nako po, baka deadball ka na, hindi ka pa bumait. Hayaan mo ipangaral mo ang Diyos habang hindi ka pa mabait, baka bumait ka pa. Hindi, babait ka talaga. Amen? Sabi ko dati, Lord, di pa ka muna susunod. Baka pwede mo na, sama-sama ng ugali ko. Baka, paano ko ipapangaral ang salita ng Diyos? Baka matisod lang sila sa akin. No! Prepare yourself. Equip yourself. Ayaw mo kasing magpa-equip kaya hindi ka nababago. Pero when you are, ire-ready ka ni Lord. When you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. Talagang if you are willing and obedient, from time to time, you can start small Isa lang. Kung natisod, next naman. Nag-iisa na nga lang, tisod pa, no? Sa'yo. Next! Diba? At least, ilan na may sarili mo. Isinunod mo ang Panginoon. Amen po ba? Wala Wala kang iniingatan ang pangalan. Hindi mo iniingatan ang pangalan mo. Bahala na. Kaya hindi ka sumusunod. Pag mabait na ako, pag mayaman na ako. Diba? Sabi sa Bible, mayaman lang daw ang banal. Mas banal ka pag mayaman ka. Iba naman, mas banal daw pag mahirap. Hindi na maintindihan Sabi ng mga baptist, ang may hirap, dapat ang pastor butas ang sapatos. Ang barong, may biyak sa likod. Dapat daw mas banal ka pagka ikaw ay warat-warat ang damit mo. Ano ba naman? Dahil daw ang mga may hirap ay tinawag ng Diyos out of context. Mas banal ka daw pagka nanggigitata ang pastor. Pagka may kotse na pastor, nako, ano na yan? Tights yan ng mga miyembro, may pastor. Dapat naglalakad ang pastor. Dapat daw naghihirap. Yumaman yung pinag-pray, binigyan di ba? Why you are jealous, di ba? Yung kotse lang yun. Sa ibang bansa, may jet plane, sarili. Pastor, may jet plane. Makasalanan na pastor to. Ang tao nakikinig sa salita ng tao. Sabi-sabi, salita-salita. Pinagpala yung kapatid na pag-pray. Gasino ng mabiyaya na sa Bible din yun, yung manggagawa. Karapatan niya yun. Amen? Pag bubusalan ng baka habang ito'y gumigi, baka ba yun? Kalabaw. Kalabaw. Sa Philippines, kalabaw. Pag bubusalan ng kalabaw, habang gumigi, ang ibig sabihin nun, wag mong gugutumin habang nagigig siya, yung tatrabaho, nag-aararo. Wag mong, bubusalan o tatakpan yung bibig. Kaya pakainin mo. Dapat daw, gutom ang pastor, mas banal. Saan kayo nakabasa ng gano'n? Dahil naghihirap na sa ang Panginoong Yesus para tayo ay sumagana. Amen? Tapos na! It is finished, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. He came that we might have life and have it more abundantly. Huwag po kayong magbabayin sa mga ganong aral, turo. Ha? Nais ng Diyos kayo'y payamanin. Ang tumana
pasaganahin, sementuhin, magkaroon ng sariling nawasa, inumin, paunlarin. Kaya naghihirap ang tao dahil sa kanyang paniniwala, sa kanyang naririnig at ito'y kanyang sinusundan. Wrong living because of wrong believing. If you right believing, you will have right living. Kaya namumuhay ka ng ganyan, mayroong mali, kaya ka naghihirap kasi may mali kang paniniwala na iyong ninanamnam o iniisip-isip. Alam niyo ba lahat ng kasakitan ay galing sa kasalanan? Spiritual po lahat yan. Mga unforgiveness, mga sabi nila, mas dinadamdam nila, mga anxiety, mga pag-aalala, stress, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Imbis na magtiwala sa Diyos, nagtitiwala sa doktor. Oo, pwede kang magpa-doktor. Pero ang Diyos lang ang nagpapagaling. Hello? Pag kayo nagpatiwala sa tao, doon kayo bumabagsak. Sabi nga sa Bible sa Psalms, diba, curse to those who trust in chariots, who throws in mga warriors niya, sa sundalo niya. Pag nagtitiwala ka sa kakayanan mo, lakas mo, talino mo, pera mo, laglag, diyan kayo lalaglag. Diyan kayo malalaglag. Huwag nating haluan ng sariling kakayanan. Pakamithiin sa kanilang buhay, sa kanilang prayer life, upang di maulit ang mga pagkakamali. Paulit-ulit lang yan pag hindi natin naririnig o sinusunod ang salita ng Diyos. Kailangan, who has an ear, hear me. Di ba? Kaya laging napakahalaga na nakikinig sa Diyos. Matthew 4:4 says, ano sabi sa Matthew 4:4? Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God, out of the mouth of God. Hello? Ito po ay logos, no? Ito po yung sinatawag, ito po yung spoken sa Total Counsel of God. Ito, permi na to. Normal po ito, no? Pero yung nagbibigay ng faith sa atin ay yung still small voice. Hello? This is Logos, but the Rema, the spoken word of God, the latest, the present, intangible, personal, that is the Rema. Naunawaan niyo po? Naintindihan niyo? Ito po is a counsel or the law. Batas po ito, mga nangyayari. Mga pwede niyong i-base yung nangyayari sa inyo o sinabi ng Diyos nandito. No? Para sa buhay niya, kunyari. Hindi po basta-basta buklat ng buklat dito. Baka biglang gawin niyo, sa problema ko, Lord, ano po ang solusyon? Jesus, gano'n yun. Si Judas ay nagpatiwakal. Ha? Lord, wag kayong manggaganon. Ha? Hindi lahat na nakasulat dito ay gamitin niyo. Wala akong nakakapasok sa langit pag nagpatiwakal. No? Kahit sa simbahan katoliko, hindi tinatanggap yung kaluluwa, yung binabasbasa yung taong nagpatiwakal. No? Ilibing nyo na. Patay na. Nakapasok sa langit, di ba nakapasok sa simbahan? Double dead. Kawawa naman yun, parang baboy, no? Di na nabasbasan yung yung kaluluwa, hindi pa nakapasok sa langit, hindi ka pa nakapasok sa lupa. Sana. Kahit man lang sana panalangin siya, no? Lord, patawarin mo siya. Kawawa naman. Ano po, naintindihan niyo po? Obey my voice, Jeremiah 7:23. Jeremiah, bilis sa Jeremiah 7:23. Ano sabi diyan? Mabilis ba? Jeremiah 7:23. Kung ito ang iyong pinagutos ko sa kanila, sundin niyo ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo maging aking bayan at magsilakad kayo sa
lahat ng daan na inutos ko sa inyo para sa ikabubuti nyo. Hello? Hindi sa ikabubuti ng Diyos. Kabubuti mo. Dapat maintindihan po natin, my sheep listens to my voice and they hear me. John 10:27. How can you hear? Can we hear? Sabi sa Matthew 4:4, mabubuhay, di ba? Ay sa Romans 10:17, di ba? Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Romans, ang sabi sa Romans? Romans 10:17. Pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at hindi lang sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa English, ano dyan? 10:17. Wala na si Jesus dito. Paano na yan? Ang Holy Spirit ang nagsasalita sa atin. He will teach you and guide you in all things. Romans 10:17, ano sabi dyan? Sa English, so faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Ang word dito is rema. That which has been uttered by the living voice, things spoken word. Yung present, hello? Today, sabi sa Hebrews 3:17, today, if you hear my voice, do not harden your heart. Hello? Naririnig mo na. Sinabi na ng Panginoon. Nakita niyo yung difference? Sabi ni Solomon, ano sabi ni Solomon? Kung bibigyan mo lang ako kung bibigyan mo lang ako ng discerning heart, pusong mapang-unawa ng salita ng Diyos. Kasi sa puso po nakikinig, hindi po sa tenga, Sa puso, the hearing heart, yung pang-unawa, yung pag-intindi, yung isinasa puso. Narinig mo ang voice niya, pero sinasa puso mo. Ayan ang nagpapabago sa iyo. Ayan po ang nagbibigay sa iyo ng pananampalataya. Hello? Nagbibigay sa iyo ng pananampalataya. Kung tutulog-tulog ka, paano ka magkaroon ng pananampalataya? Kung ikaw ay hindi nakikinig, paano ka magkakaroon? Hindi ka nagbabasa. Pinaka-basic. Hindi ka nagbabasa. Paano ko pa? My sheep listen. Meron kasing baby Christian, lamb, baby pa lang, tinuturuan pa kayo, inaaralan. Pero pagka kayo ay ay sheep na, ano po yan, lamb yan, bata pa, baby Christian. Pero you need to be matured. You need to be matured sa harapan ng Diyos. Lumago para marinig mo ang salita ng Diyos. Being spiritually deaf, o no hearing, callous, hardened. Alam mo yun, sinasabihan ng Diyos, nagiging, yung kaskas, nagiging kalyo. Alam mo, nagkakaroon na kayo ng kalyo, hindi nyo na naintindihan ng Diyos. Hindi po nalalayo ang Diyos, kaya nagkakaroon ka tuloy ng kalyo. Barado. Nagkakaroon ng kakasalita ng Lord, ina-harden mo ang heart mo, tumitigas ang puso mo ngayon. Kakasalita ng Diyos, naninigas na. Kaya lahat ng mga hindi nakakaintindi sa Diyos, hindi deliverance na yan. Basagin ang matigas na puso. Back to basic. Back. Kaya nga sabi ng Panginoon, today, my voice, hear my voice. Si Jesus Christ, nagsasalita po siya, ay gumagawa siya tuwing umaga bago nagpe-pray.
pinapakinggan niya muna kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Tapos bago niya gawin maghapon, nakikinig siya. Hindi nga lang niya siguro na isulat na. Pero lahat ng ginagawa niya, sabi niya, ano sabi niya? Lahat lang na napapakinggan ko ay ang siyang kong ginagawa. Hello? Mahalaga ba ang hearing? Mahalaga po. Pag ikaw po ang mahina ang pandinig mo, ikaw po ay mapipipi. Pero lahat ng may pipi, hindi lahat ng pipi ay bingi. Pero lahat ng bingi ay pipi. May pipi ba rito? Kailangan mahusay ka makinig para ang salita mo maayos. Amen? Mahusay kang makinig sa Diyos. Ha? Dapat matuto tayong makinig sa Diyos. Be sensitive by hearing God's word. Cultivate a sensitive heart. Hearing God's voice is truly the key factor in achieving spiritual success. Hello? Hearing God's voice is truly the key factor in achieving spiritual success. You must hear it correctly. No, kaya nga like a blind, di ba? Pagkabulag siya talagang matindi ang kanyang yung braille, di ba? Dahil hindi siya makarinig, walang isa sa inyo ang makaintindi ng braille. No? May nakakita na kayo ng pianistang bulag? Mas magaling pa sa akin Kasi ang kanyang hearing ang gamit niya. Matindi ang kanyang sensitive siya sa sounds. Pero bulag siya. Bulag siya, ha? Wala siyang kakayanan. Buti pa yung mga blind, bilis na makarinig, makabasa, makaintindi. Why? Ang sensitivity nila, ginagamit nila. Kayong kumpleto. Hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nakikinig sa Diyos. Napakahalaga ng pakikinig sa Diyos. The still small voice. Ipag-pray daw po natin yan na tayo ay magkaroon. Paano? You need to be attentive. You need to be humble. You need to have time and a quiet place. Proverbs 4:20, yan sabi dyan. My son, attend to my words. Incline your ears to my saying. Do not, depart from ears in my, Proverbs 4:20, ano sabi dyan? And Proverbs 5:1, undivided attention. Pwede ba yun? Nag-aaral kayo tapos nanonood ng TV? Hindi pwede, mahirap yun. Kumakain kayo, bawal sa amin, panahon namin yun. Ano sabi dyan? My son, 1, 2, 3, basa. My son. Do not depart it from your mouth. Diba? 21. Ano sabi sa 21? Meron ba? May 21 ba? Kailangan po, attentive tayo. Hindi yung may ginagawa tayo, iba tapos nakikinig tayo, nagse-cellphone, yung kanan cellphone, isa Biblia. Kung alam mong mahalaga ang salita ng Diyos, attentive ka. Saglit lang. Ang 10 years na paghihirap mo, paigsiin ng Lord kahit isang taon lamang. Kung makihituto kang, marunong kang makinig. Makinig! Anak! Makinig! Kung hindi, tatanda ka ng paurong. Kailangan nakikinig sa Diyos. Lahat tayo. Mahal tayo ng Diyos at nagsasalita siya. Siya po ay buhay, hindi siya bato. Ha? Buhay, gumagala siya. Kahit saan, hovering over all the earth. The earth is the Lord and everything in it. Siya'y nasa kahit saan doon, nandun siya. Kala nyo lang malayo, nakikita ka niya kahit magtago ka sa drum. Magkatago ka sa CR mo, andun ka, tago-tago ka pa, huli. Ha? Kahit magtago ka kahit saan. Alam ng Diyos lahat nangyayari.
Hindi mo siya maloloko. Nagsasalita lagi siya. Hindi kaya kahit anong pandaraya mo, pandaloko mo sa kapwa mo, alam niya yan at lahat ng panggagansyo mo. Kaya dapat maging tapat tayo, maging truth tayo sa Diyos. Kahit yung puso mo, siya lang nakalam ng iniisip mo, alam niya yan. Kaya hindi tayo pwede magtago sa Kanya. Pwede kayo magtago kay pastor, sa kapwa nyo, magulang nyo. Pero hindi kayo naglilingkod sa tao. Hindi kayo nagsuserve sa tao. Ang buhay nyo ay nakasalalay sa Diyos. Doon kayo nakikinig at doon kayo kumukuha ng direksyon. Kaya may unity sa church. Because we have one Spirit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Eleksyon na naman. Isa lang ang gusto ng Diyos. Manalo. As isa lang ang pwedeng manalo. Hindi pwede dalawang presidente. Amen? Ang problema, ang tao, maraming gusto. Iba-iba ng gusto. Napakasimple. Isa lang ang pwedeng manalo. Isa lang din ang gusto ng Diyos. Manalo. Bakit ba't ang tao, iba-iba ng gusto? Pwede bang maraming manalo na isang presidente? Uupo sa Malacanang? Pwede bang tatlo nga? O, presidente, ang daming tumatakbo. Kaya pinag-isa na nga daw eh. LBM na. Ano? Para walang gulo. Hindi pa pwedeng ganon. Ha? Kailangan isa lang. Ngayon, bakit nagkakagulo-gulo? Walang unity. Because walang isang espiritu. May nagdideklara pa. Sinabi ng mga propeta siya mananalo. Ang bumuboto tao. Hindi naman maanghel kung kahit ang Diyos ang gusto. Ang bumuboto tao. Hindi naman mandaraya ang Diyos. Para dayain ang boto, magicin natin yan. Rolling poly. Walang ganon. Pandaraya yun, patas ang Diyos. Yan ang sinulat nyo eh. Magtiis kayo. Yan ang presidente nyo. Kasi yan ang puso ng bayan, kaya siya ang nalalagay. Tama ba? Napupusuan. Lagi puso. Kasi dito ang buhay. Sa puso. Minsan di na nag-iisip. Puso na lang ang laging inano. Mahal ko siya. Siya na talaga. Pagkabataan, ganyan. Talagang mamamatay ako pag wala siya. Pag edad-edad, infatuation niya lang. Hindi lang natunawan. Patunga mo. Ba? Ang daming babae. Siya lang ang babae sa buhay ko. Siya lang ang lalaki sa buhay ko. Ganyan kami, mga kabataan. Ikala mo. Pag umibig, gano'n, kala mo, kabataan. Naging kabitaan din naman kami. Kala mo siyang siya na eh. Mapupusok dahil puso, hindi nakikinig sa Diyos kung sino ba ang kalooban ng Diyos. Dapat may humility ka. Attend to my words. Incline your ears to my saying. Let them not escape from your sight and keep them within your heart. Kailangan ang salita ng Diyos sinasa puso mo. Hindi lang yung basta makaraos lang kasi yan ang buhay mo eh. Kailangan may oras ka. Psalms 46:10 ang sabi diyan. Be still. Let go. Relax ka lang. Cease from striving. Hirap ka dahil pinipilit mo, langoy ka ng langoy sa kabilang magkabilang ilog, pag agos ng ilog, pag ganito, ilalangoy mo. Sino ba naliligo dyan sa ilog? Sa bagos niya, pag ganun, pag ganun langoy mo. Galing Montalban, akyatin mo. Ang bihira. Paano ka makakalangoy ng Montalban? Sumakay ka lang ng jeep. Dapat pa ganun, labas mo riverbank, ag-mall ka na. Mahirap po yon. Kailangan be still and know that I am God and in quietness. Psalm 62:1, Psalm 62:5, Psalm 95:6-8. Soul, my soul waits upon you in silence. Psalm 62 yan. 62:1. Psalm 62:1. Medyo mataas ang base. Yes. Sabi diyan, kailangan in silence po, bilisan ko lang, no?
Natapos na tayo. Are we learning something? Kailangan na to, magampanan nyo. Sa cell group nyo, dapat nangungusap ang Diyos. The still small voice. Hindi natin pinapahalagahan, hindi natin siya iniintindi, kaya hindi natin marinig. Dalawa po yan demonyo, ikaw, at ang Holy Spirit. At sarili mo pala. Ang demonyo, nagsasalita yan, bumubulong pa. Laging bulong ng bulong yan. Minsan, pinapaniwalaan nyo yan. Kaya, pag pinakinggan mo ang demonyo, nagigikang, kayo nagsabi niyan. For God alone my soul waits in silence. From His comes my salvation. For His help comes from, sa ibang salin. In silence. Kailangan umaga pa lang. Devotion mo gabi. Tutulog ka. Lord, ano po direction ko sa gabi? Matulog ka na. Pagod ka na. Anong gagamitan mo nun? Gabi ako di-devotion dahil talagang umaga, amen? Naghahanap ka ng direction eh. Naghahanap ka ng saan ako pupunta, Lord? Saan ba business ko? Saan ba lakad natin, Lord? Ha? Pagod ka na, di-devotion ka. No? Laging maririnig mo, pag pagod ka na, matulog ka na. Ako bahala bukas. Kasi, pag nakalimutan mo siya sa umaga, yun na naman. Huy! Ganun ka ni Lord. Huy, may sasabihin ako. Minsan, magpe-pray tayo, Lord, salamat po sa pagkain, thy bounty fresh. Amen. Ano yun? Ano ba yung prayer lagi ng mga bata? Bless us, O Lord, this thy gift, bounty fresh. Na Magnolia kasi dati, ngayon, bounty fresh meron na. Magnolia gamit doon eh. Ngayon po kasi yung bounty, anong gamit na? Walang turok ng kaya yun ang ginagamit namin. Chokes to go, walang yan eh. Walang antibiotics. Commercial pa no? Naririnig niyo po ang Diyos at nagsasalita siya. At maririnig niyo siya. If you call upon me with all of your heart, no? With all of your heart. Hindi yung half-hearted na paghahanap. Hindi yung half-hearted na pakikinig. Hindi yung 50-50. Cellphone sa kaliwa, sa kanan, Bible. Kailangan talagang buong puso. Paghahanap. Paghahanap sa Panginoon. Pakikinig sa Kanya. Ang prayer po natin, sa gugulin ang mga buhay natin sa pakikinig at pagsasagawa ng bawat natutunan sa Lord. Sa gayon, ang bawat isa ay makakabahagi sa isang katawan ng Panginoon. Gugulin niyo po sa pakikinig ang buhay niyo pong natitira. Ilang taon na lang po kayo malagi rito? 200 years po ba mabubuhay kayo rito? Magkaroon tayo ng bahagi sa church. As you listen to God's voice, show direction of your life. No? Meron pang pagkakataon. Meron pang pagkakataon. Amen? May pag-asa pa tayo. Amen? Si Jesus Christ, 3.5 years lang siya nabuhay. Pero tingnan yung impact niya sa whole world. 30 years old, nakilala siya. Hanggang 3.5 years, pinako siya. Nagampanan niya ang pinapagawa ng Panginoon, ng Ama sa Kanya. No? Laging nakikinig kasi siya sa Ama. Kaya nga napakalaga may blessing sa pakikinig. Sa inyong mga magulang. No? Makinig kayo, igalang nyo ang inyong mga magulang. Ang iyong ama't ina. Makinig kayo sa kanila. Ito lang ang utos na may pagpapala. Kaya naigsi ang buhay nila ng mga kabataan ngayon, wala na pong galang sa magulang. Wala nang respeto. Kaya, hindi po totoo yung ang masamang damo ay matagal mamatay. No, napaaga pa nga sila. Why? Suwail eh. Drug pusher, drug addict. Ayaw sumunod sa payo. Sagasaan ka tuloy. Ayaw mong sumunod, huwag kang maglalasing. Sige ka pa rin.
Di aga pa lang, paktay ka na. Pero lahat ng nakikinig sa magulang, amen? Sa salita ng Diyos ay humahaba. Long life will satisfy him. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Can we all stand? Let us pray. At that's it. Ang ating lesson for today na talagang gamitin po natin. Let us have a hearing heart like Solomon. Dahil sa hearing heart po natin, sa marunong makinig sa Diyos at sinusunod dito ay may pagpapala. Nakita niyo si Solomon? Nakinig lang siya, give me a discerning heart. Ano nangyari sa kanya? Naging mayaman pa siya. Alam niyo ba nakakapagpayaman po yon? Yung pakikinig sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Ang tigas ng ulo mo eh. Sinabi ng bawal ang pork. Ha? Sinabi ng mag-exercise. Sinabi na ng Lord, ng kapitbahay. Sinabi na ng doktor, bawal sa iyan. Ang sarap po ng bawal eh. Pwede kahit konti lang. Lagi ang bawal ang ginagawa. Hindi naman para sa Lord to. Para sa iyo. Amen? Para sa iyo din. Masasanay ka din. Gulay. Gulay lamang. Oh, hallelujah. I hope na naintindihan niyo po. Kaya ang Diyos sa mga hindi makapakinig, nagbibigay siya ng mga propeta. Sinasabi ng propeta, no, sa Hebrews, sabi diyan, Hebrews 1, sabi ng Panginoon. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno, iba't ibang panahon, at sa iba't ibang panahon sa pamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay magsasalita siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, na kanyang itinalaga, tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamagitan din niya ay ginawa ang sanlibutan. Hebrews 1, 1-2. Siya ang kaningningan ng kauratian ng Diyos at tunay na larawan, the image of the invisible God. Kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitasan. Palibhas ay naging higit sa mataas kaysa sa mga anghel. Palibhas ay nagmana ng higit sa marilag at pangalan sa kanila. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos, kailanman ikaw ang aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. Kay Jesus lamang yan. Si Jesus ay nagsasalita. Ang Espiritu ni Jesus ay nagsasalita hanggang ngayon. Hindi pa siya bumabalik, second coming yon. Patang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita sa bawat sa atin. Nangungusap siya, dito ang direksyon, anak. If you receive Him in your heart, maghari siya sa puso mo. Siya ay mananahan. Siya ay maghahari sa iyo. Siya ay magsasalita ng direksyon mo. Anak, huwag dyan. Dito ka dumaan. Anak, itong gawin mo. The still small voice ay patuloy na nandyan sa atin. Treasure it. Sundan. Sundan niyo po ang salita ng Diyos. Hindi po kayo magkakamali. Huwag niyong ipilit sarili niyo. Come on, kung binipilit niyo po sarili niyo, hingin niyo po ng tawad ngayon. Kung gusto niyong mapaayos, mapabuti ang buhay niyo, sunduin po natin ang Panginoon. This is a call of restoration. To have a hearing heart. Huwag niyong ipilit. Walang buhay dyan ang sarili niyo. Lalo na yung mga bata mapupusok. Sarili lagi sinusunod. At right now, let your heart be open. Ang heart nyo ay isang parang safe o isang, ano sa Tagalog yung safe?
safe yung may bolt, parang bolt. Huwag nyo nawa ipabukas kahit kanino dahil may treasure sa loob. Hayaan yung mabuksan lang sa salita ng Diyos. Huwag kayong makikinig kahit kanino. Sa boses lang ng Diyos. Follow Him, says the Lord, nung binautismohan siya. This is my beloved, my precious Son. Obey Him. Obey Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula pa, kasama na niya si Jesus. Siya ang salita. Siya ang boses ng Diyos. Makinig po kayo sa Kanya. Makinig po Karamasotoro Sikirisanara. Reba Sokoro Basokoro Titarasa. Kikaramasokoro Basokoro. I pray for you, church. I pray for you to have a hearing heart, discerning heart. In the mighty name of Jesus, like Solomon. Buksan niyo ang puso niyo para kay Jesus lamang. Huwag kayong magbubukas ang puso sa maniibig niyo. Sino mang nanliligaw sa inyo, kay Jesus lamang. Love the Lord thy God with all of your heart. Sa Kanya lamang kayo makikinig. Huwag kayong makikinig sa matatamis na salita ng mga tao. Dadayain lamang kayo. Follow the voice of the Lord. I pray for you. Come on. Come on, desire. Lord, I open my heart to you. I open my heart to you, Lord. I give you my heart, Lord. A precious heart of mine. This precious heart of mine, I want to be open only to you, Lord. Come on, open it. Sa Lord lamang. Ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso, sabi ng Panginoon. Kung papapasukin niyo ako, ako'y mananahan. Kasama tayo magkasalo sa inyong mga puso.